Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 40 ng Heidelberg Catechism. At sa Lord's Day 40 ay meron po tayong tatlong katanungan na may mga kasagutan. At bago po natin pag-aralan ng mga bagay na ito sa Heidelberg Catechism, nais ko pong basahin ang ating scripture reading ay nasa Kapitulo 22, talatang 36 hanggang 40. At ito ay malimit nating alam at nananalig tayo na ito ay ating ginaganap sa ating buhay na ibigin ang Panginoong Diyos. Ganito ang siyang isinasabi sa talatang 36 na mayroong isang tagapagtanggol ng kautusan at siya ay lumapit sa Panginoon at ito ang naging katanungan niya. Sabi niya, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta." At para po sa ating Lord's Day 40, dyan po sa ating church bulletin, ay nakatala po dyan ang ating Heidelberg Catechism sa tanong bilang 105, sa 6 na kautusan, ano ang kalooban ng Diyos sa akin? Ang sagot dito, hindi ko mamaliitin, susukatin ang kakayahan, kamumuhian o papatayin ang aking kapwa, hindi sa pamagitan ng aking kaisipan, sa aking mga salita, sa aking pagtingin, o maging sa aking kilos, ay gayon din sa aking mga gawa. At hindi ako maging kabahagi ng aking kapwa, kundi aking iwawaksi ang damdaming maghiganti. Hindi ko nanaising saktan o ilagay sa panganib ang aking sarili din. Ang pamahalaan ay nasasandatahan upang pigilan ang banta ng pagpatay ng kapwa. Sa tanong bilang 106, ang kautusan ba ay tumutukoy lamang sa pagpatay? Ang sagot, sa pamagitan ng pagbabawal ng Diyos ay tinuturo sa atin na kamuhian ang ugat ng pagpatay. Inggit, pagkamuhi, galit, paghihiganti. Sa paningin ng Diyos, lahat ng mga ito ay nauwi sa pagpatay. Sa tanong bilang 107, sapat na ba na hindi tayo papatay ng ating kapwa sa ganitong paraan? Ang sagot dito, hindi, sa pamagitan ng paghusga, ng pagkainggit, pagkamuhi, at pagkagalit. Iniuutos sa atin ng Diyos na ating ibigin ang ating kapwa katulad ng ating sarili, maging mapagtiyaga, mapagmahal, sa kapayapaan, magalang, mahabagin, mapagkaibigan sa kanila, at maingatan sila mula sa kapahamakan kung kinakailangan at gumawa ng mabuti kahit sa ating mga kaaway. So ito po ang mga bagay na atin pong pag-aaralan sa umagang ito at ito po ay tungkol sa huwag kang papatay. Ito ang ika-6 na kautusan ng Diyos na siyang sinasabi sa 10 utos. Huwag kang papatay. Ang magiging tema po natin dito ay preservation and health of life. Yung pag-iingat at yung kalusugan
ng buhay. Ang Roma Kapitulo 3, talatang 20, ay nagsasaad na sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, sa banal na kasulatan, kaya ibinigay ng Panginoon ang kautusan ay upang makilala ng bawat tao na ang sinasabi ng Diyos sa kautusan ay pagkakilala ng kasalanan. So yung sinabi sa ikanim, huwag kang papatay, ibig sabihin ay kinakailangang kilalanin ng bawat tao na ang pagpatay ay kasalanan. At hindi lamang sa pisikal na pamaraan, kundi maging sa kaisipan, maging sa mga gawa. At ito ay atin pong pag-aaralan. 3 bagay ang ating sasaalang-alang, mga minamahal. Una ay ang tagubilin ng buhay. Then, jointment of life, tagubilin ng buhay. Ang pangalawa ay prohibition of injury, ang pagbabawal na kasakitan. At ang pangatlo ay reliance, ang pananalig o ang pagkakatiwala. So dito sa tagubilin ng buhay, ay tinutukoy dito ng tanong bilang 105 na ika-6 na kautusan. Ano ba ang kalooban ng Diyos? At muli kong nais basahin sapagkat sa pamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ay nababatid natin ito ang mga bagay na hindi nararapat sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat sa buhay ng isang mananampalataya ay naroon ang pag-ibig sa kapwa tulad ng ating sarili. At sinasabi dito sa sagot, hindi ko mamaliitin. Sabihin, pag ang kapwa mo at ikaw ay nakikipag-usap, hindi mo mamaliitin ang kanyang kakayahan. Hindi mo susukatin ang kanyang kakayahan. Hindi mo kamumuhian ang kanyang kakayahan. At sa pamagitan noon ay pinapatay natin ang ating kapwa sa pamagitan ng ating kaisipan. Kaya sabi dito, hindi ko mamaliitin, susukatin ang kakayahan, kamumuhian, o papatayin ang aking kapwa, hindi sa pamagitan ng aking kaisipan, sa aking mga salita. So, pwedeng sabihin na sa pamagitan ng ating masalita ay namamaliit natin ang ating kapwa, at sinusukat natin ang kanyang kakayahan o kamumuhian o papatayin ang ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga salita o sa aking paningin o maging sa aking kilos. At gayon din ang aking mga gawa ay hindi ako magiging kabahagi ng aking kapwa. Ibig sabihin, kung gumagawa ng kasamaan yung kapwa, hindi ka dapat na nakikisama sa kanyang kasamaan. Yun ang binabanggit dito. At ang sabi dito, akin ding iwawaksi ang damdamin na maghiganti. Ibig sabihin, kung meron nagawa siya na tinapakan ng iyong paa at nasaktan ka, hindi ka dapat gumawa ng paghiganti. At ang sabi dito, hindi ko nanaising saktan o ilagay sa panganib ang aking sarili at maging ang ating kapwa. Hindi natin ilalagay sa kapahamakan. Kaya ito ang dahilan kung bakit na sa ika-6 na kautusan, ang Diyos ay naglagay ng pamahalaan at ang mga pamahalaan ay nasasandatahan upang pigilan ang banta ng pagpatay sa
ating kapwa. Kung ating titingnan, mga minamahal, ay ganito ang siyang isinasaad sa banal na kasulatan. Ang Diyos ang siyang may lalang sa tao at sinabi ng Panginoon na siya ay maglalalang at lalalangin niya ang tao ayon sa larawan at ayon sa kanyang wangis. So, inilalahad dito ng Panginoon yung nais ng Panginoon sa buhay ng isang tao na naayon sa kanyang larawan, naayon sa kanyang wangis. So, batid natin, ano yung larawan at wangis ng Diyos na ninanais niya? Una ay ang kabanalan. Ang kabanalan ang kinakailangan na paumuhay ng isang tao. Gayun din, ang katwiran, yung righteousness, ay namumuhay siya ng matuwid sa kanyang buhay in relation sa kanyang kapwa at gayon din sa Panginoon. At ang pangatlo ay yung meron siyang kaalaman, lubos na kaalaman sa Diyos. Ngunit ang mga bagay nito ay nasira, nawasak, sapagkat ang tao, si Adan, ay nasulsulan ng dyablo at nagkasala siya at dahil sa sinunod niya ang kalooban ng dyablo at ang kautusan ng dyablo ay dumating ang kadiliman sa kanya at naghari ang kadiliman sa buhay ng tao. O kaya nga, ang buhay ng tao, matapos na siya ay magkasala laban sa Diyos, ang taglay niya ay hindi larawan ng Diyos at hindi wangis ng Diyos, kundi ang larawan ng dyablo. Dati-dati si Adan ay image bearer ng Diyos. Ngunit nung magkasala si Adan, ang kanyang image bearer ngayon ay ang dyablo. Ibig sabihin ay kung ano ang dyablo, yun ang kanyang larawan. Kaya huwag tayong magtataka sapagkat tayo ay napapalibutan na ang mga larawan ng kapwa ay ugali ng dyablo. Kaya marami ang gumagawa ng kasalanan at likas sa tao ang maging masama sapagkat ang larawan ng dyablo ang kanyang ginagawa. At siya ay namumuhi sa kapwa niya at gayon din namumuhi siya sa Diyos. Mas iniibig ng tao ang gawa ng dyablo at kinamumuhian niya ang kanyang kapwa. At dahilan doon, naging tagubilin ng Diyos na huwag kang papatay. Ito yung sinabi ng Panginoon sa Kapitulo 5 ng Mateo, talatang 21 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. At dito ay sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng mga tao noong unang panahon. Huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, o ibig sabihin ay ulol, ay mananagot sa Sanhedrin o sa korte o sa pamahalaan. At ang sino mang magsabing ulol ka ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya sa talatang 23 ay sinasabi, kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana ay naalala mo ang iyong kapatid,
ay merong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harapan ng dambana ang kaloob mo at humayo ka at makipagkasundo muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. At sabi sa talatang 25, makipagkasundo kaagad sa nagsakdal sa iyo laban sa habang ang kasama mo pasya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok pa sa bilangguan. At sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. So ano ang mga listahan na siyang nabanggit dito? Ang banal na kasulatan ay naglahad kung ano-ano mga bagay na kasama ang ginagawa ng tao. At ito ay nasa Galatia Kapitulo 5, talatang 19, na ang sabi nito, ito ang hayag na mga gawa ng laman. Pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, panilibugho, pagkakaalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito, ang sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga dito sa kasagutan na binasa natin ay sinasaad na hindi ko mamaliitin ang aking kapwa, hindi ko susukatin ang kanyang kakayahan, hindi ko pamumuhian siya o papatayin ang aking kapwa at sa pamagitan ng aking kaisipan at aking salita at aking paningin ay hindi ko ako makikibahagi sa aking kapwa. At iwawaksi ang damdaming maghiganti. Kasi kumisan, pag tayo ay nasaktan, ay dinadalo tayo noong paghiganti. Ngunit, ang sabi ng Panginoon ay huwag tayong maghiganti o naising sakdan ang ating kapwa o ilagay sa panganib ang ating kapwa at maging ang ating sarili. Sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos at hindi dapat wasakin maging anuman ang kanilang sarili sapagkat bawat tao ay mananagot at magsusulit sa Diyos. At gayon ang siyang sinasaad ng Panginoon. Ngayon, ang kahutulan ay ang Diyos ang siyang gagawa. At ito ang sinabi sa Revelation chapter 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sabi dito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yan ang tinutukoy sa unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay yung ipinagbabawal na magkasakitan. Ito ang siyang sinad dito sa tanong bilang 106. Ang sabi dito, ang kautusan ba ay tumutukoy lamang sa pagpatay? Ang sagot dito, sa pamagitan ng pagbabawal ng Diyos ay tinuturo sa atin na kamuhian ang ugat ng pagpatay. So ano ang ugat ng pagpatay? Inggit.
Naalala ko tuloy si Haring Saul. Nung pormero, mahal na mahal niya si David. Pero kinaalunan, ay nainggit siya. Inggit na inggit siya. Tapos nahalimhan yung inggit na yun. So anong nangyari? Nagkaroon siya ng pagkamuhi kay David. Namumuhi siya. Ayaw niyang makita. Katunayan si David, ilang beses na sinibat ni Haring Saul. Namumuhi siya. Dumating na siya ay nagagalit. Galit na galit siya. At gustong maghiganti, patayin. Kaya ang nangyari, laging hinahanap si David upang patayin. Si David naman ay kahit saan lugar ay napupunta para magtago kay Haring Saul. Hanggang sa ma-corner. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ang ginawa ni Haring Saul ni Haring David ay hindi niya sinaktan si Haring Saul. Pinakita ang katwiran. Kaya dito, tinutukoy na ang mga bagay nito na pagpatay, yung pagkamuhi, yung inggit, yung galit, pagiganti, ang lahat ng ito, sabi sa Heidelberg Catechism, sa paningin ng Diyos, ang lahat ng ito ay nauwi sa pagpatay. Pag nagkaroon ng inggit, namumunga ito. Nagkakaroon ng sanga. Kasi nakatanim na sa puso, nainggit. So pag nakatanim sa puso, nagsasanga. At ang pagsanga ay pagkamuhi. At habang tumatagal, lalong nagsasanga at nagagalit. At pagkatapos, ang huling pagsasanga ay paghiganti. Ibig sabihin, talagang murder. Kaya huwag kang papatay, yun yung sinabi. Kaya sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga ito ay nauwi sa pagpatay. Ito ang kautusan na siyang sinasabi sa banal na kasulatan. O kaya nga, ang inuutos ng Panginoon ay igalang natin ang Panginoon. Ibigin. Ito ang binasa natin sa scripture reading sa Matthew chapter 22, verse 37. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Sa Lucas, itong binanggit dito ay idinagdag yung kalakasan. Ibigin mo ng buong lakas ang Panginoon. At ang iyong kapwa, katulad ng iyong sarili. At ito ang siyang sinasaad sa banal na kasulatan. Kaya mga minamahal, ang mga bagay na ito na itinala sa Heidelberg Catechism ay kinakailangang ikalimutan natin o isa-isang tabi at ang pairalin ng bawat mananampalataya ay pag-ibig sa kapwa na kung paano na iniibig natin ang ating sarili. Sapagkat ito ang siyang inihayag ng Panginoon. Kung babasahin naman natin ang Roma Kapitulo 1, talatang 18 ay nahayag naman dito, yung puot ng Diyos sa lahat ng mga gumagawa ng kasamaan, sapagkat sabi sa talatang 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasama ng mga tao na sa pamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan.
Ganyan ang nangyayari sa ating bansa. Yung lahat ng mga gumagawa ng masama, pinipigil ang katotohanan. Sabi sa talatang 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila. So ang buong sangkap ng kautusan ay huwag nating sasaktan ang ating kapwa sa pamamagitan ng kaisipan, ng gawa, at ng salita. Katunayan, tinuturo ng Panginoon na sila ay ating ipagtanggol, ingatan ng ating kapwa. Ang pangatlo ay yung pananalig at pagkakatiwala. Sabi sa tanong bilang 107, sapat na ba na hindi tayo papatay ng ating kapwa sa ganitong paraan? So ano ang sagot ng sa Heidelberg na katanungan ito? Hindi sa pamamagitan ng paghusga ng pagkaingkit, pagkamuhi, at pagkagalit. Iniutos sa atin ng Diyos na ating ibigin ang ating kapwa. Ito ang ikalawang kautusan ng Diyos. Ibigin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. At sinasabi dito, magtiyaga tayo. Kung ating kapwa ay masama at talagang magtiyaga tayo. Mapagmahal. Yung kanilang mga sinasabi ay nababatid ng Panginoon. Sapagkat nadidinig ng Panginoon ang lahat ng sinasabi ng tao, nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng puso at kaisipan ng tao. Kaya tayo, kinakailangan mapagpigil, mapagmahal, sapagkat yung mga sinasabi ng ating kapwa laban sa atin, tandaan nyo, nadidinig ng Diyos. Sapagkat sa panahong yun, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ng Panginoon, ayaw ng Panginoon at tayo ay mapahamak sa kamay ng masasama. Iniingatan niya tayo. Ngayon, kung sakali na mayroong pag-uusik at ang kanya mga anak ay nasaktan at namatay, sisingilin ng Panginoon yung ginawa sa atin doon sa mga tao yun na lumapastangan sa atin. Sapagkat napakamahal tayo ng Panginoon at iniingatan tayo ng Panginoon. Kaya binabasa-basa ko yung Revelation chapter 1 na pag dumating ang Panginoon, ang sabi dito sa Revelation chapter 1, nais kong basahin dito sa verse 7. Ang sabi dito, tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Ibig sabihin, ang Panginoon ay darating. At makikita siya na lahat ng mga mata, kahit na mga namatay at mga buhay, makikita siya. Katunayan, ang sabi dito, at ng mga umulos sa Kanya. Ibig sabihin ng umulos, ibig sabihin nung siya ay nasa krus sa Kalbaryo, kung paano na siya ay pinahirapan at ipinako doon sa krus sa Kalbaryo at yung mga paa at yung sumaksak sa Kanya.
Lahat ng yon na humampas sa Kanya, dumura sa Kanya at nilahit siya, makikita nila ang Panginoon. Mamumulat ang kanilang mga mata at sila'y parurusahan ng Panginoon. Ganon din, pag tayo ay sinakta ng Panginoon sapagkat tayo ay mga anak, tayo ay mga mahal ng Panginoon, yung gumagawa ng masama sa atin, mananagot sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon, nalalaman ng Panginoon ang mga pinagsasabi niya sa atin, nalalaman niya, at tayo ay ipagtatanggol ng Panginoon. Kahit na tayo ay namatay sa pag-uusik nila, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang nilalayon, parusahan ang lahat na gumagawa ng kasamaan. At ito ang siyang sinasaad na ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya ay ibigin ang ating kapwa kahit na sila ay hindi kaidig-idig. Ibigin natin sila. Tayo ay maging matyaga, mapagmahal. Igalang natin ang kapayapaan. Kung magulo sila, dumako tayo sa kapayapaan. Igalang natin sila. Higit sa lahat, mahabag tayo sa kanila. At kung maaari ay mapagkaibigan tayo sa kanila. Sapagkat tayo ay iingatan ng Panginoon. Ang isang bagay na kinakailangan natin gawin ay tayo'y maging mahinahon, malumanay, magiliw, maamo. Ibig sabihin marunong tayong makitungo sa tao, mahinahon sa ating kapwa. Sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, talatang 5, malaman nawa na lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan sapagkat ang Panginoon ay malapit na. Yun, kinakailangan matutunan natin na tayo ay mahinahon, mapagpayapa. Napalad ang mapagpayapa. Iwasan natin na tayo maging palaway, mapaghama, mapaglaban, at hanggat maaari ay iwasan natin ang mga marites. Tayo ay maging mahabagin. Kasi sabi ng Panginoon sa Kapitulo 5 ng Mateo, talatang 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Tayo'y makipagkaibigan at pagdulot tayo ng kapayapaan. Sabi sa Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 24, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. So ito naman ay merong relationship sa tahanan. O kaya nga, ang Diyos, sa hindi niya mga anak, pinapalo niya ng bakal. Pero sa mga mananampalataya, ang ginagamit ng Panginoon ay tungkod. Kung tayo ay nagkakasala, narurusahan din tayo ng ating Ama sapagkat tayo ang mga anak at meron siyang karapatan na tayo ay paluin kung tayo ay nagkakasala. Ngunit pagdating sa relasyon natin sa ating kapwa,
Naway ang mga bagay na ito na ating natutunan, ang pakikitungo sa ating kapwa na mapayapa, maabagin, at ibigin natin sila na tayo'y pagpapalain ng Panginoon magpakilanman. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos, sa iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.